Allahu Akbar! 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 Mong, sige mo ito. Allahu Akbar! 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 Alhamdulillah! Allah! Iginiit naman ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na ito pong ad hoc joint action group Chairman Anwar Alamada hindi daw po kasi nakipag-ugnayan ng 32nd Infantry Battalion at nagpumilit na pumasok sa may barangay Lower Kabengbeng, Sumisip, Basilan na nagresulta po ng bakbakan. Nabiglaan niya mga kasapi ng MILF 114th Base Command sa lugar na basta na lang pumasok ang mga sundalo na walang koordinasyon sa MILF lalo na po sa isang komunidad. Kinumpirma rin ni Alamada na isa ang sugatan sa panig ng MILF sa nasabing bakbakan. Idinitalye pa niya na sa ilalim po ng ceasefire agreement, kailangan may koordinasyon ng pagpasok ng kasapi ng law enforcement unit sa MILF community. Sa naunang pahayag ng 101st Infantry Brigade, magbibigay lang sana ng security assistance ang militar sa mga kasapi ng United Nations Development Program o UNDP na magasagawa po ng local engagement sa lugar para po sa livelihood initiative ng biglang magkabakbakan. Pananambang sa mga miyembro ng 32nd Infantry Battalion ay kinasawi ng 2 sundalo at ikinasugat ng 12 iba pa. Mariing kinundina ng AFP ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity na nawagan sa liderato ng Moro Islamic Liberation Front magsagawa ng sariling investigasyon sa insidente at panagutin sa batas sa mga nasa likod nito. Magbabalita si Mar Gabriel. Mara. Mariing kinundina ng 101st Infantry Brigade ng Philippine Army ang pananambang kahapon sa mga tauhan ng 32nd Infantry Battalion sa Barangay Lower Kabengbeng sa Sumisip, Basilan. Nasawi sa insidente ang 2 sundalo habang 12 iba pa ang sugatan habang sinunog din ang isang military vehicle. Ayon kay Brigadier General Alvin Luzon, Commander ng 101st IB, nagsasagawa ng lehitimong security operation ng mga sundalo nang bigla silang paputukan ng mga lawless elements sa pangunguna ni Najal Buena at Oman Halal Halis at ilang miyembro ng MILF o Moro Islamic Liberation Front. Ayon kay General Luzon, ang nasabing misyon ay coordinated sa Joint Peace and Security Committee sa ilalim ng Joint Normalization Committee, kaya nakakabahalaan niyang insidente. Ayon naman sa Office of the Presidential Advisors on Peace, Reconciliation and Unity, mariin din nilang kinundina ang insidente. Tinawag itong kaduwagan ni Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr. na kagagawan umano ng mga individual na nais idiskaril ang proseso ng kapayapaan sa lugar. Nagpaabot din siya ng pakikiramay at simpatya sa pamilya ng mga nasawi at nasugatang sundalo. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa AFP at sa PNP, gayon din sa Coordinating Committee on Cessation of Hostilities at sa Joint Peace Security Committee at ad hoc Joint Action Group upang mapahupa ang tensyon sa lugar at matiyak ang mabilis at patas na investigasyon sa insidente. Nanawagan din si Galvez sa Moro Islamic Liberation Front na magsagawa ng sarili nilang investigasyon sa insidente at panagutin sa batas ang mga nasa likod ng karahasan. Para sa Mata ng Agila, Mar Gabriel, matatag, matapang, matapat. Ay, nako po, dyan sa naganap na ambush, Sumisip, Basilan, 7 iba pa sugatan. Ibabalita sa atin yan ni Eli Dumabok. Buenas aga, Eli! Yes, gracias. Buenas aga, Pilipinas. Kinumpirma sa atin ni Brigadier General Alvin Luzon na 2 yung nasawi, no? 2 at 12
ang naibak kagabi o naibiyahe ng chopper papunta dito sa ospital ng military sa may Upper Calarian sa Zamboanga City. Mariin ngang kinundina ng militar at ng pamahalang panlalawigan ng Basilan ang hindi umano makataong hakbang ng ilang tinatawag nilang misguided member ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa pag-ambos sa tropa ng 32nd Infantry Battalion at pagsunog sa isang military truck sa may Lower Kabengbeng sa bayan ng Sumisip dito sa lalawigan ng Basilan kahapon ng hapon. Sa pahayag na inilabas kagabi ni Basilan Governor Basilan Governor Jim Hataman, sinabi nitong kailangang gumawa ng paraan ang nakakataas na leader daw ng MILF para hindi nalalala ang suliranin dito sa isla ng Basilan. Pinapakalma naman ni 101st Infantry 3 Red Arrows Brigade Commander Brigadier General Alvin Luzon ang mga Basileño at ipagkatiwala na sa otoridad ang gagawing investigasyon sa pangyayari para manatili ang kapayapaan at katahimikan dito sa isla ng Basilan. Sinabi ni General Luzon na nasa lugar ang mga tauhan ng Army's 32nd Infantry Battalion para bigyan ng seguridad ang ilang tauhan ng United Nations Development Program para sana sa ilulunsad na project Modeling Livelihood Initiative sa ating mga mahihirap na kababayan dito sa munisipyo ng Sumisip. Kaya lang biglang pinaulanan ng bala ng mga notoryosong armadong grupo na pinangunahan ni Nadia La Buena at Oman Hajjal Jalis. Saka sumuporta naman ang ilang miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa lugar hanggang sa nagkabakbakan para proteksyonan nga ang mga kasamang sibilyan na magbibigay sana ng habang buhay na livelihood sa mga mahirap na pamilya sa area. 2 sa mga tropa ang kinumpirma ni General Luzon na namatay, habang 12 iba pang sundalo ang nasugatan at kagabiga ay dinala na kaagad sa Camp Navarro General Hospital sa pamamagitan ng chopper para isa sa ilalim na sa medical attention. Dagdag ng General kagabi na nakatuon ang kanilang misyon sa kapayapaan at kaunlaran para matiyak na mapanatiling ligtas at itong secure nga ang komunidad ng Basilan. Kailangan lamang daw na irespeto ang rule of law at ang kasunduang pangkapayapaan para masiguro na hindi mawasak ang kapayapaang tinatamasa ngayon ng mga mamamayan ng Basilan. Yan muna ang update mula sa isla ng Basilan. Eli Dumabok para sa 100% balita. So Eli, paglilinaw, 2 yung namatay, hindi 4 ha? 2 yung patay, malinaw ito kagabi, talagang nilinaw ni General Luzon na 2 lang yung namatay at 12 yung nasugatan, pero sa ngayon ay nagpapagaling na sa Camp Navarro General Hospital sa loob mismo ng kampo ng Western Mindanao Command dito sa may Upper Calarian, Zamboanga City. Anong oras pa naganap yung ambush, Eli? Naganap ito kahapon na alas 4:20 ng hapon nung maambos nga yung convoy ng UNDP kasama yung military at sinikap muna nila na masecure yung mga kasamang sibilyan na kumakatawan sa UNDP sa Basilan at saka gumantay sila ng putok dahil tuloy-tuloy yung banat ng grupo ni Hajjal Jalis na dahil nga sumuporta na yung MILF kaya dumami yung naging kalaban ng 32nd Infantry Battalion, pero ganon pa man ay hindi nila iniwan yung kanilang posisyon hanggang umatras yung mga kalaban ng dumating na nga yung enforcement group naman ng ibang tropa ng militar sa probinsya ng Basilan. Ano ba ito? Pauwi na sila o papunta pa lamang doon sa pagdarausan ng event ng UNDP? Ang UNDP ay nasa Basilan simula noong January 21 hanggang 24, hanggang bukas sana yung
mga representative ng UNDP para makita nila kung saan yung mga lugar na kailangang ilunsad yung kanilang mga livelihood program para sa ating mga kababayan sa mga parplang barangay ng sumisip. So dapat hanggang bukas, Biyernes, yung kanilang plano na mag-exit sana sa sumisip para mabuo yung kanilang i-report sana kung ano-anong mga lugar ang dapat lagyan ng mga proyektong livelihood o pangkabuhayan sa ating mga kababayan. Pero kahapon ng hapon, habang nandoon sila sa lugar, ay bigla na lang pinaulanan ng bala yung tropa ng 32nd Infantry Battalion. Kaya gumanti yung tropa o yung mga sundalo para ma-secure naman at hindi mapahamak yung mga sibilyan na nasa kanilang pangangalaga sa naturang lugar. So sa report, sa mga miyembro o delegasyon ng UNDP, wala namang napinsala sa kanila, Eli? Tama kayo, no? Wala namang napinsala sa mga sibilyan o lalo na doon sa mga representative ng UNDP at agad nilang dinala doon sa secured na area pagkatapos nun, tuloy-tuloy nilang nilabanan yung mga tropa ni Hajjal Jali. At yun nga, dahil sa dumami yung kanilang puwersa, dahil tumulong yung ibang MILF sa lugar, kaya medyo maraming casualty yung tropa ng 32nd Infantry Battalion. Sa kalaban ng gobyerno, wala bang napaulat na casualty sa kanila? Ang base sa report kanina na natanggap natin mula kay Luzon sa impormasyon na kanilang natanggap din, may dalawa ring nasawi sa panig ng MILF at may mga ilan din daw na nasugatan. Kaya lang hindi na nila binigay yung identity nito at hindi na rin nila binigay yung bilang ng mga nasugatan ngayon na nasa panig ng MILF. Pero wala pang sagot. May mga contact tayo sa MILF dito sa area ng Basulta ay hindi pa rin sumasagot sa ating mga tawag. Kung meron tayong pagkakataon, Eli, na makapanayam ito si Colonel o General Luzon? Pagkatapos nitong natin, pwede natin siyang kausapin. At, sige. Kunin namin yung number sa iyo, Eli, at nang sa ganun, may update ang ating mga kababayan. At siyempre, yun bang sundalong napatay, taga riyan din sa Basilan o mga hindi taga riyan na nadistino lang dyan sa area? Wala pang impormasyon kaugnay niyan binigay sa atin si General Luzon dahil sa hanggang sa ngayon hindi pa rin sila nagbibigay ng identity para na rin sa siguro tinitingnan mo na para hindi mo na maapektuhan naman yung pamilya ng mga namatay na sundalo.